Matagal ko nang pinag-isipan kung isusulat ko ba to o hayaan na lang na isang sikreto. Pero sa tuwing naaalala ko ang lahat ng nangyari, hindi ako mapalagay at hindi ako makatulog. Hindi na maalis sa isip ko ang karanasang yun namin ng aking asawa sa Mapulang Bato na isang maliit na baryo sa Capiz. Ako po si Maricel, 28 taong gulang. Kasama ko ang asawa kong si Ryan nang lumipat kami sa isang lumang bahay sa Mapulang Bato. Ang bahay ay pamana ng namayapang lola ng aking asawa. Tahimik ang lugar, maraming puno at palayan at halos isang oras ang layo sa kabihasnan. Ngunit pagsapit ng unang gabi namin doon, nagsimula na ang hindi ko maipaliwanag. Habang nakahiga ako sa kama, ay naramdaman kong may kakaiba sa paligid. Tahimik, pero tila may dalang panganib ang katahimikang yun. Mag-isa ako sa bahay dahil lumabas si Ryan upang maghanap ng pinaglilihian kong pagkain. Maya-maya pa, may narinig akong kaluskos sa bubong. Hindi yung tunog na lika ng kung anong hayop dahil masyadong mabigat ang mga hakbang. Parang may taong gumagapang sa ibabaw ng bubong ng bahay. Hanggang sa nagkaroon ng kakaibang kaluskos sa bintana. Para bang may matulis na kuko ang kumakalmot doon. Inisip ko na baka sanga lang yun ang puno pero ramdam ko sa loob ng may mali. Biglang bumagsak ang kung anuman sa harap ng bahay. Malakas ang tunog. Doon na ako tumayo at nagtungo sa sala. Malakas na nabasag ang salaming bintana at mula ron ay pumasok ang isang nilalang na noon ko lang nakita sa buong buhay ko. Ang nilalang ay isang babae na malahalimaw ang mukha. May mahahabang kuko at matutulis na ngipin. Naglalaway siya at umaangil na parang isang mabangis na hayop. Sa madaling salita, isang aswang. Sumigaw ako ng napakalakas na mabilis na lumapit sa akin ang aswang. Hindi ko nagawang makagalaw sa aking kinatatayuan dahil sa labis na pagkabigla. Ang tanging nagawa ko ay ang takpan ng aking tiyan gamit ang aking mga kamay sa pag-aakala na sa ganung paraan ay mapoprotektahan ko ang aking anak. Sa awa ng Diyos, bago pa makalapit ang aswang sa akin ay dumating na si Ryan. Kinuha ng aking asawa ang isang upuang gawa sa matibay na uri ng kahoy. Inihampas niya yun sa likod ng aswang na naging dahilan upang malugmok yun sa sahig. Babangon pa sana ang aswang ngunit paulit-ulit yung hinampas ni Ryan sa ulo gamit ang upuan hanggang sa tuluyan na yung hindi gumalaw. Buong magdamag kaming nagkulong ng aking asawa sa kwarto. Kinabukasan ng umaga, wala na ron ang aswang at ang tanging iniwan nito ay ang bakas ng natuyo nitong dugo. Sa araw din na yun, umalis na kami ng aking asawa sa bahay na yun at bumalik sa maliit naming bahay sa syudad. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang bangungot na nilikha ng gabing yun sa aking buhay. Ngunit, nagpasalamat na lang ako sa Diyos na ligtas kami lalo na ang aming anak. Sana maging paalala ang sulat kong ito sa mga mag-asawang naghahanap ng tahimik na buhay sa mga baryong malayo sa kabihasnan. Hindi lahat ng tahimik ay ligtas. Dahil minsan, ang katahimikan ay palatandaan na may paparating na isang matinding panganib. Lubos na gumagalang, Maricel.